Hi guys, magandang hapon sa inyong lahat. Habang ako ay nagtutupi ay gusto ko makipagkwentuhan sa inyo. Mag-isa lang ako dito sa bahay at ako kararating lang din dahil ako may pinuntahan. Sinamahan ko yung ate ko doon sa South Mall, may papuntang Alabang. At ako'y nalibre na naman ng food, halo-halo at siomay. Yun lang kinain namin dahil kami naman ay mga busog pa dahil kumain kami sa bahay-bahay namin bago kami umalis. At yun nga, pagdating ko dito ay nasikaso ko naman tong aking mga nilabhan. Yung iba hindi pa tuyo, andun pa naiwan pa doon. May gusto na ako i-share sa inyo guys. At siguro, masasabi nyo kung tama ba o mali yung ginawa ko. Kasi parang hanggang ngayon hindi ko nakakalimutan yun na para bang nakukonsensya ako na hindi ko malaman. Pero matagal na yung nangyari. Yun ay dun sa bahay na tinirhan pa namin. Medyo malayo dito, hindi ko na sasabihin kung saan yun. At kami mapanood. Kakahiya. Kasi ganito yun guys. Member siya ng isang, ano tawag dito? Ano ba to? Yung nagbebenta-benta ng mga herbal, ganyan. Member siya ng, nakakalimutan ko na talaga. Pag tumatanda na, marami na nakakalimutan. Mga food supplement, ganyan. Ay, so yun, ang product niya ay, ano, mga juice, ganyan. Networking yung trabaho nila. Ngayon, in-invite niya ako kasi nagkaroon sa kanila ng nagpa-demo sila. Ayan, pumunta naman ako kasi kaibigan ko siya. Pumunta naman ako, medyo matagal-tagal yung paliwanagan, ganyan. Hanggang sa nag-alisa na yung mga tao at ako na lang yung natira dahil ako naman ay malapit lang doon. Kaya pinag-stay pa nila ako at marami pa silang mga pinaliwanag sa akin. Ang maganda man yung ano nila, naging interesado nga ako. Una sa lahat yung para sa pansariling gamit sa magulang ko, sa akin at sa mga anak ko, pwede sa mga bata eh. Maganda kasi masarap daw yung juice. Ngayon ganito ang nangyari. Di, sabi niya sa akin, may patitikim siya sa akin juice at napakasarap daw talaga. Magugustuhan ko talaga daw. Sabi ko, sige, tikman natin kung ano pa para pag nalasahan ko at magustuhan. Siyempre, alam ko yung magugustuhan ng mga anak ko, di ba? Ngayon, ano, kinuha niya yung pichel ng pagtitimpla ng juice. Nakatimpla na. Yan guys, nung dinala sa akin yung tikman ko daw. Inabutan ako ng baso at magsalin daw ako saan. Buti na lang at ako yung pinagsasalin niya. So, siyempre, tinignan ko, ano kaya yung nasa kasi clear yung pichel, ganyan. Kitang-kita yung nasa loob. Sabi ko, ano yung nasa ilalim? Kasi pag angat ko ng umalog siyang ganun. Ano to? Bakit parang may bato? Sabi ko ganun. Pero, tinignan ko talaga siya kasi kulay siya, parang violet yung kulay ng juice. Medyo mahirap tingnan yung nasa ilalim. Pero, kita, kulay white na may kakaibang kulay doon sa bandang taas. Sabi ko, ano to? Sabi ko, anong laman to? Ano ba to? Sabi ko, ito talaga bang nakababad rito? Hindi ko pa kasi nahitsurahan kung anong nakalaman. Sabi, wala yan. Sabi niya, wala namang laman yan. Kundi juice lang yan. Sabi niya gano'n. So, tinignan ko mabuti. Kasi sabi ko, alanganin ako uminom kasi may nakalaman sa ilalim. Baka kung ano to. Nahitsurahan ko guys, pustiso. Sabi ko, wala, ba't may pustiso to? Sabi ko gano'n. Ano to, ba't may pustiso? Ay, wala yan, malinis yan. Ako lang naman. Sabi ko, talagang yung sikmura ko parang sabi ko, Diyos ko, ano ba to? Ano bang gagawin ko? Kasi kaibigan ko. Tapos, pinipilit niya talaga ako uminom. Sabi, ako na nga magsasalin. Pinagsali niya ako na galing doon sa pitchil na may pustiso. Ngayon, sabi ko, ayoko. Sabi ko, ayoko talaga, hindi ko kaya, sabi ko gano'n. Hindi ko kaya talaga. Sige na, sabi niya, nakiusap siya talaga sa akin na tikman ko. Sabi ko, sorry talagang, pasensya ka na. Hindi ako nag-uumarte, kaya lang, hindi ko talaga kaya kasi may pustiso. Ikaw ba naman? Makita ka ng
pustiso sa baso at iinumin mo ba? Kayo ba guys, kaya nyo inumin yung gano'n na hindi mo alam kung sino gumamit? Hindi ko talaga nakakalimutan yun guys. Kasi talaga pinipilit niya akong uminom. Nagaling doon sa pitsil na may pustiso. Sabi ko talaga, friend ko talaga yung close talaga kami noon. Sabi ko, kahit anong nangyari talaga hindi ko kaya. Talagang hanggang ngayon nga, pag naalala ko, nalalamig yung sigmura ako. Diba guys, pangit ba yung ginawa ko sa pagtanggi dahil best friend ko siya. Hindi ko ininom yung kanyang inaalok dahil kung hindi ko nakita yon siguro na inom ko yon kahit meron yon kung siya yung nagsasalin at di niya inilabas yung pitchel, ano. Kaya lang, mabuti na lang at inilabas yung pitchel na may juice at nakita ko talaga. Pero, alam niyo ba guys na umpisa nun, talagang hindi niya ako napilit hanggang sa ako'y umuwi. Walang nangyari doon sa alok-alok niya kasi parang nasyak ako eh. Sabi ko, ano yun, hanggang sa pag-uwi ko, hindi tuloy ako nakakain kasi parang lumamig talaga yung sigmura ko, hindi ako nakakain ng hapunan. Kasi ano yun, bandang hapon yun. Tapos alam niyo ba guys na tuwing dadaan ako, hindi na akong kinikibo. Hanggang sa napalipat kami ng bahay, umalis na kami doon at napunta kami dito dahil nagkaroon kami ng konting business dito. Noon, may business ako noon ngayon wala. Hindi na ako kinibo. Hanggang sa, wala na rin sila doon na ako'y nagpunta na balitaan ko na wala na din sila doon sa dating tirahan niya. Tanong ko lang guys, pangit ba yung ginawa ko? Hindi ba, naging pangit na kaibigan ba ako? Naging masamang kaibigan ba ako dahil sa bagay na yon? Kasi hindi ko naman talaga gustong gawin yon. Kaya lang, hindi ko talaga kaya eh. Kayo ba guys, kaya nyo ba yon? Ang hirap. Kasi hindi ko talaga nakakalimutan hanggang ngayon, oo. Kasi, hanggang sa nagkahiwa-hiwalay kami ng landas, hindi niya na ako pinibo. Pero wala naman ako sama ng loob sa kanya. Ewan ko siya. Siguro masama ang loob niya sa akin dahil sa ginawa ko. Parang ako tuloy nahiya. Hi guys, na-share ko lang yun sa inyong, yung hindi ko alam kung naging pangit talaga akong kaibigan, naging masamang ugali ako sa kanya. Pero sorry naman talaga dahil talagang hindi ko kaya. Ewan ko sa inyo kung kakayanin niyo yun. Basta ako hindi ko yung kinaya. Bye-bye guys, yun na lang. Na-share ko lang talaga sa inyo habang ako nagtutupi at naalala ko na naman. Bye!